Pagkain yung buhay ng bawat Pilipino, lalo na dyan sa LTO. Kaya tatanggalin natin yung mga unnecessary na requirements, yung mga panginang ba na nagiging, alam mo sa totoo na nagiging source ng corruption. Pinahihirap lahat para mahirapan ng tao, nagiging source ng corruption. Isa nga ako sa mapalad na nakadaupang palad, si ASEC. Ayan, Marcos Lacanilaw. So siyempre, nabigyan tayo ng konting pagkakataon para may open sa kanya ilan sa mga concern ng mga kareds natin. So ang dami niyang plano para sa LTO na mas mapapabuti pa ang serbisyo ng LTO, mas mapabilis, mas mapaganda pa. At ito, yung mga concern natin sa mga transfer of ownership, mapababa ang pagkuha ng student permit, lisensya, mga ibang gastusin na hindi man kailangan, pinaplansya. Ang tabayanan lang natin kung kailan talaga ma-implement, pero wino-work out na ng LTO to sa pamagitan nga ni ASEC Marcos Lacanilaw. Walang ng papeles, lisensya, talagang maraming step-by-step na pahirap. Kaya nung bago pumunta dito, ang bilhin nating Pangulo na pagkain yung buhay ng bawat Pilipino, lalo na dyan sa LTO. Kaya tatanggalin namin yung mga unnecessary na requirements, yung mga panghirap ba na nagiging, alam mo sa totoo na nagiging source ng corruption. Pinahihirap lahat para mahirapan ng tao, nagiging source ng corruption. Kaya yun ang kailangan na may alis. So hindi po namin kaya reform ang LTO kung wala kaming katulong na kagaya mo. So kailangan namin din talaga yung tulong ng tao. Buti nga yung mga ibang lumabas, yung lalo na dyan sa parami ng Caraga, yung mga Coco. So, na-showcase natin yan, siya lahat po ka-actionan, hindi. Kasi sabi ko nga din sa mga enforcer namin, binigyan ko kayo ng pagkakataon, hindi ko kayo pinagtatanggalan. Pero oras na mahuli ko kayo ng lorong kayo, ilalabas ko kayo sa media, panigitiran ko kayo. Gusto nyo kumakita kayo ng mga asunod niya sa pagpapotong-potong ninyo. Sabi ko sa kanila, huwag nyo hayaan na maglulog tayo dun sa ahensya na nagkakaroon ng problema na ayaw na consult ng informe dahil pinupunti na ng tao. Gusto nyo magmahal ang hindi ko sa kanya. So, marami kong sinasabi, sabi ko nga sa tao, na hindi kami nakapagpanuhan dito. Pag-reforma namin ng LTO, kahit kalahati ng lang, magkakaroon ng guide, abang empleyado, na sa mga susunod, ay yun ang sundan ka. Kaya isa rin kung mapansin ninyo, nagkaroon kami ng program ng Masalantaan Cebu. In-encourage ko lahat ng mga empleyado na tumulong tayo. Hindi yung puro panahon na puro hanap buhay ang inabot, tapos hindi marunong tumulong. So ito yung sinasabi ko sa kanila na hindi para sa akin yan, para sa inyo yan. Para mabuksan nyo yung mata ninyo na, para tumulong tayo. Para magbago yung mindset nila. Yun yung akin na nalunin na di ba kasi kapag nabago yung mindset tapos tumulong sila, nakikita nila kung ano talaga yung tao sa mga. Hindi kasi nila nakikita eh. Sila nga pala guys, yung mga nakasama natin dito sa meet and greet ni ASEC Lacanilaw. So ayan, kung narinig nyo naman yung kanyang sinabi, talaga namang sobrang baba ng kanyang kalooban na priority talaga niya, mapababa yung mga gastusin, matanggal yung dagdag pahirap sa pagkuha ng mga lisensya. Pagkatapos nga niyan, syempre, hindi mawawala yung best part. Ito yung kainan. Yung, syempre, sabi nga nila, kami lang daw yung pinaghandaan ng ganyan. Aba, ang lakas natin. Bukod kasi sa may lechon, may alimango, may pusit at marami pang iba, halos may puro seafoods talaga siya, o di ba? Pero syempre, number one talaga dito na pinunta natin ay yung makasalamuhan natin si ASEC LTO Lacanilaw dahil nga inopen niya yung kanyang mga plano at sinabi ko na rin sa kanya yung ilan sa mga concern ng mga kareds natin tulad ng transfer of ownership, paano kung patay na yung may-ari, expired na yung ID, kulang yung papeles, yung amnesty. At sabi nga niya, syempre, mga gawan niya daw yan ng paraan. At antayin lang natin mga kareds dahil meron pa siyang mga kinukumpleto, meron pa silang inaayos tungkol sa issue dyan. Tapos yung nga, isa sa nabanggit niya kanina ay yung sa driver's license, aalisin niya yung madagdag pahirap o diba, napakababa talaga ng loob niya talagang
serbisyo yung ginagawa niya, hindi perwisyo, di ba? Saan ka makakita ng ASIC na ganun ang mindset? Hindi gaya ng mga nakaraan, di ba? Huwag na tayo magbanggit ng ibang pangalan, pero iba talaga yung palakad ni ASIC Lacanilao. Siyempre, napapasalamat ako sa kanya sa pag-invite sa atin at saka kay Kuya Kong na nag-ayos ng lahat.